Kamusta school mo today? Are you happy? Hoy, ano ba? May tao dito! Ang mga anak ay biyaya ng Panginoon at hulog ng langit sa isang pamilya. Huh? Aray ka! Sila rin ang nagsisilbing inspirasyon para magsumikap sila nanay at si tatay. Sa dami ng mayayaman. Sa mahirap na pamilya nyo pa ako binigay, Lord. O, paglaki mo, ikaw mag-aahon sa amin sa kahirapan, ha? Lo, ako talaga? Sa dami-dami ng kapatid ko, ako pa talaga asahan nyo? Bagamat ang iba ay hindi pa sila nabiyayaan ng anak, naniniwala akong ibibigay pa rin yun sa kanila ni Lord sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Nagkaroon kami ng anak ng ex-girlfriend ko noon at pinangalan ko siyang Skyler. Yun nga lang, hindi nag-workout yung relationship namin, kaya nag-iwalay din kami bandang huli. Mag-iwalay na tayo! Bakit? Saan ba ako nagkulang? Nakita ko, baso nyo, cup noodles! Tapos simbahan nyo sa CR nyo, boysen! Lo, orte mo naman. Charot. Napagdesisyon na namin pareho na sa akin nilang ipaubaya ang pagpapalaki sa anak namin. Mula noon, pinangako ko na aalagaan ko si Skyler ng maayos at sisikapin ko masuportahan mga pangangailangan niya kahit mahirap. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Inuwi ko si Skyler sa bahay ng kapatid ko sa Laguna. Hindi naging maganda ang trato sa akin ng kapatid kong yun mula nung mawala sila mama at papa. Kaya tinis ko lahat ng mura at mga masasakit na salita mula sa kapatid kong yun dahil wala namang kaming ibang mapupuntahan ni Skyler that time. Buti na lang mabait yung asawa niyan si Kuya Mike. Nag-offer siya na siya na lang daw mag-aalaga kay Skyler habang nagtatrabaho ako. At sa totoo lang, mas may tiwala pa ako kay Kuya Mike kesa sa ate kong walang ya. Tinuring na rin ni Kuya Mike at mga pamangkin ko si Skyler na pamilya na rin nila. Sobrang sarap lang ng pakiramdam. Sa tuwing uuwi ka sa bahay niyo galing trabaho, siguradong mawawala yung pagod mo pag nakita mong anak mong nakangiti. Responsibilidad ng bawat magulang ang mapag-aral ang kanilang mga anak. In-enroll ko si Skyler sa kinder noong 2020 pero dahil pandemic nun, ako muna yung tumayo yung teacher niya sa bahay. Tinuruan ko siyang magbasa, magsulat, at magsagot ng mga modules. Hanggang sa nanumbalik ang face-to-face classes noong 2022 at grade 2 naman siya nun. Fast forward to 2025, grade 5 na si Skyler. 4:30 pa lang na madaling araw ay nagigising na ako para asakasuhin siya dahil papasok na siya sa school ng alas 6 ng umaga. Inaantok pa ako. Pagbangon ko ay binibilang ko siya ng paborito niyang champurado sa kanto at minsan nagpapatimpla rin siya sa akin ng gatas. Pagdating ng alas 5 ginigising ko na siya para bumangon. Skyler, gising ka na. Bumangon ka na dyan. Kain ka na. Never naman ako nahirapan sa pagising sa kanya dahil bumabangon naman agad siya. At para mawala ang antok niya habang kumakain, pinapairam ko lagi siya ng tablet ko. O Sky, manood ka ng YouTube sa tablet ko para naman ganahan kang kumain. Yay! Basta tablet, gising na gising At habang kumakain siya, piniprepare ko naman yung mga uniform niya. Pagdating ng 5:20, kailangan niya na maligo. Kadalasan solo na lang siya naliligo dahil big boy na raw siya. After nun, nagsisipilo na siya. Tinutulungan ko pa rin siya magsuot ng uniform niya. Mula sa brief, pantalon, sando, hanggang polo. Inaantok-antok pa nga ako nun Nagulat na lang ako, kinukurot-kurot niya ng pisngi ko. Ang chubby mo! Ang cute-cute! At ako rin mismo nagsusuklay ng buhok niya. Syempre, ginagaya ko sa ayos ng buhok ko. At sinusuotan ko na rin siya ng medyas at sapatos. Kuha ka na ng biskwit sa kwarto natin. Bukod sa biskwit, binibigyan ko rin siya ng 20 pesos pambaon everyday. Ako din mismo nag-ahatid sa kanya sa school, kahit sobrang bangag ako sa antok. Share ko sa inyo mga moments namin Sky sa tuwing hinahatid ko siya pagpasok ng school. Naiwan ko name tag ko. Yaan mo na yun, kilala ka naman yata ng teacher mo kahit wala kang suot ng name tag. Lagpas 1 month na naman kayo sa school, di ba? Sabi kasi ni teacher, plus 5 points daw kami mamaya sa tasamat pag may suot na name tag At dahil wala akong choice, binalikan ko yung name tag niya sa bahay namin. Sayang din kasing 5 points sa mat nila Tuwan-tuwa talaga siya nun Dada, naalala mo pa nung nasagasaan ka ng e-bike nung sinundo mo ako? Anong nasagasaan? Naatrasan ako ng e-bike nun. Baligtad ka na naman Kamusta school mo today? Are you happy? Hoy, ano ba? May tao dito! Bad trip talaga ako nun Alam niyong oras ang uwian ng mga bata? Hindi niyo muna tinitingnan yung likod niyo bago kayo matras dyan? Paano ko nadalin yung anak ko, ha? Aba, ang kapal naman na itong driver na to. Wala man lang sorry. Tara na, Skyler. Wala tayong mapapala sa kamote na to. Hindi naman ako pwedeng magmura that time dahil kasama ko si Skyler nun. Buti naharangan ko yung e-bike nun. Kundi naatrasan ka. Siyempre, pro-protectan kita hanggat kaya ko. At di ko hahayaang may mangyari sa masama.
Siyempre, ako ang superhero mo eh. Yay! Pagdating namin sa gate ng school, bago siya pumasok, kinakausap ko muna siya saglit. Oh, tandaan mo lagi mga paalala ko sa'yo ha. Always behave ha. Makinig kay teacher. Mag-recite. Huwag kang matutulog sa klase. At higit sa lahat, kahit anong mangyari, huwag kang tatae sa shirt ha. Huh? Pagkatapos nun, yakap ko na siya agad. Love you. Nakasanayan ko na talagang yakapin siya lagi, everyday, bago siya pumasok sa school. Medyo stricto ako pagdating sa oras ng tulog ni Skyler tuwing gabi. Skyler, 8:30 tulog ka na ha. Maaga papasok mo bukas. Dada, pwede ba hanggang 9? Lolo mo 9. Sige, 8:45. I will give you extra minutes para mag-Roblox, pero dapat 8:45. Sleep ka na ha. May pasok ka pa bukas. Pero pag Biyernes at wala namang pasok kinabukasan, pinapayagan ko naman siya matulog ng 9 hanggang 9:30. Pagbalik ko sa kwarto namin ng 8:45, naka-charge na yung phone niya, naka-off na yung ilaw, at tulog na siya agad. Ang sarap lang magkaroon ng anak na napakamasunurin. Minsan pag naka-on yung aircon, kinukumutan ko siya dahil malamig. Bilang magulang, tinuturuan ko rin si Skyler ng tamang asal. Da, tubig nga. Sige. Teka, parang di ka na namumupo. Bahala ka. Di ka kukunan ng tubig hanggat hindi ka namumupo. Dada, penging ang tubig. Po. Ayan, very good. Kapag makikipag-usap ka sa mas matanda sa'yo, dapat may po at opo ha. Opo. Skyler, wag kang magmumura ha. O magsasabi ng mga bad words. Magagalit si Papa Jesus. Kapag may narinig ka sa mga kalaro mo o classmate mo na nagmumura, sa labas man o sa school, wag mo na lang silang gagayahin ha. Mapuputol mga dila nila. Kaya mula no, never na talaga siyang nagmura. Pero minsan siya mismo nagre-remind sa akin. Ano to? Ba't walang sounds? Oh, babae, lumabas ng pinto. May TV nakabukas. May mangyayari dito. Boring naman. Sumasayaw-sayaw lang siya. Ganyan-ganyan lang. Oh, ay Huh? Nagmura ka. Hindi, sabi ko pusang gala. Nako, lagot. You're lying. Sorry no? Naman na rin ni Skyler ang talent ko sa pagdodrawing. Dada, tignan mo drawing ko. Ano kaya din drawing niya? Ano to? Wow, ang ganda. So, ito nga pala yung eksaktong drawing ni Skyler sa notebook noon. Siyempre proud ako, drawing ng anak ko yun eh. Pero na-curious talaga ako kung anong dinrawing niya. Teka, ano kaya to? May pakpak na brown tapos hiwalay yung ngipin. Parang ipis. Wow, ang galing naman mag-drawing ni Skyler. Saan mo kinopya to? Ikaw yan, Dada. Dinrawing kita. Ayun sinulat ko pa nga pangalan mo. Grabe ka naman sa akin, anak. Bakit mo naman akong ginawang ipis sa drawing mo? Mukha ba talagang ipis sa paningin mo? Lagi ko siyang pinapalalahanan na uminom siya ng maraming tubig. One time habang nagdo-drawing ako, katabi ko siya sa lamesa. Habang siya naman ay nagro-Roblox. Glok, 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 glok. Sarap ng tubig. Teka, parang hindi pa kita nakikitang umiinom ng tubig ngayong araw. Importante ang tubig sa katawan ng tao. Para rin tayo mga halaman. Di ba ang halaman kailangan nila ng tubig para mabuhay sila? Pag hindi sila nadiligan, matutuyot ang mga dahon nila sa sobrang init at unti-unti silang mamamatay. Gusto mo bang maging tuyot na dahon? Ayaw. Edi uminom ka maraming tubig. Pag napapansin kong hindi siya pala inom ng tubig, pinagsasabihan ko talaga siya dahil para rin naman sa kanya yun. Nabigay ko rin sa anak ko yung mga bagay na pinapangarap ko lang nung bata ako. Noong nag-start na akong sumahod sa YouTube, nabilang ko na si Skyler ng pinakauna niyang tablet. Nakabili na rin ako ng sarili naming computer na madalas siya lang gumagamit. Bumili din ako ng malaking flat screen TV at PS4 Pro na pinapangarap ko lang din nung bata ako. Tekken ang pinakapaborito naming laruin sa PS4 at bonding na rin yun namin ng Skyler sa bahay. Yun nga lang siyang madalas manalo sa laro namin sa tuwing kaming dalawa lang ang naglalaban. Minsan nga nayayabangan pa nga ako niyan pag nananalo siya eh. Yay! Daya. Iyoko na nga. Noon kapag sobrang init sa bahay, nakikitambay kaming dalawa ni Skyler sa 7-Eleven para lang magpalamig. Ngayon, binilang ko na siya ng aircon para hindi na siya mainitan. Skyler, magsuot ka na ng jacket. Baka malamigan ka. One time nung padulog na kami, tinanong ko siya. Yan Skyler, may aircon na tayo, hindi ka na mainitan.
O di ba? Meron ka ng aircon, meron kang PS4, meron kang malaking TV, saka ref. Are you happy? Siyempre, love kita eh. Yay! I love you, anak. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi kami mayaman at hindi rin naman kami ganun kahirap. Kaya bata pa lang sa Sky, tinuruan ko na siyang maging humble. Merry Christmas, Skyler. Merry Christmas din, Dada. Yay! Sobrang miss na talaga kita, Sky. My son passed away last October 17 last year due to pneumonia. 4 days after namin nag-celebrate yung birthday niya. Napakasakit para sa akin kasi biglaan. Walang senyales, walang pahiwatig. Mula nung mawala siya, parang gumuho na rin yung mundo ko. Araw-araw na akong umiiyak. Lalo na pag naalala ko yung mga happy moments namin together nung buhay pa siya. Sinusubukan kong ibalik sa dati yung routine na ginagawa ko nung kasama ko pa si Skyler, pero sobrang hirap talaga. Sa bawat sulok ng bahay namin, nakita ko siya na buhay, pero in reality, hindi na siya babalik. Durog na durog talaga ako. Until now, hindi ko talaga kayang tanggapin yung pagkawala niya. Hindi ko talaga alam ba't nagkaganon. Pinangako ko pa naman sa kanya na poprotektahan ko siya hanggat kaya ko. Pero, hindi ko man lang siya naisalba. Hindi ko talaga alam. Minsan sinusisi ko yung sarili ko. Binigay ko naman sa kanya lahat. Pero kinuha pa rin siya ni Lord sa akin. Sobrang hirap talaga. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mararamdaman to. Mas na miss ko na talagang Skyler ko eh. Pero kahit nagluluksa ako sa pagkawala niya, kailangan ko magpatuloy. Dahil yun yung pangako ko sa kanya. Skyler, kung mapapanood mo to, salamat sa 11 years na nakasama kita. Mahal na mahal kita, Sky, at alam mo yun, I miss you so much. Naniniwala ko balang araw magkikita pa rin tayong muli. Hanggang sa muli nating pagkikita, anak. I love you. Sabi nila ang anak daw ang dapat maglibing sa magulang. Hindi ang magulang ang maglilibing sa anak. Pag ang asawa namatay ng asawa, tawag sa kanila ay byudo o byuda. Pag ang anak nawala ng magulang, tawag doon ay ulila. Pero ang magulang kapag nawala ng anak, walang katumbas sa salita ang pwedeng ilarawan sa sakit na nararamdaman nila. Sabi nga ni Kuya Kim, yung physical pain kayang-kaya nating tiisin. Pero yung sakit na mawala ng anak, hindi mo alam kung saan nanggaling yung sakit. Basta masakit. Walang salitang move on sa namatayan ka ng anak. Huwag nating pigilin sarili nating umiyak dahil yun ang nagpapatunay na mahal natin sila. It's a kind of love which has no place to go, ika nga. Ipaubaya natin sa Panginoon lahat ng kalungkutan na nararamdaman natin sa pagkawala ng ating mga anak. Naway bigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating isipan, katatagan ng kalooban sa ating mga pinagdadaanan, at naway pagaanin ng ating pusong nabibigatan sa araw-araw na pangungulila sa ating mga anak na lumisan. Para sa lahat ng magulang na nawala ng anak, isang mahigpit na yakap sa ating lahat.